Kabanata 1336. Ito ba ay isang baliw na tao? Maingat na ikinumpara ni Christian ang mga larawan ni Hayden matatagpuan sa internet na may mga larawan sa data card at pagkatapos ay ilabas ito tandang. Tiningnan ng bodyguard ang larawan at naramdaman niyang siya rin ang taong iyon. Christian gritted his teeth and said, kung ang taong ito ay si Hayden, ibig sabihin ito na ang maliit na lalaki ay nasa Yountville ng ilang araw. Mahusay na nagtago si Elliot. Ito, hindi siya naglabas ng anumang chismis. Siyempre hindi siya maglalakas loob na mag-leak ng chismis. Kung ito ay mahulog sa mga kamay mo at si Kyrie, isa itong magandang bargaining chip, sabi ng bodyguard, kaya mo makipag-usap kay Kyrie kung gusto mong arestuhin ang batang ito. Agad na kinuha ni Christian ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Dahil dito pagbukas niya ng phone niya, nakita niya agad ang baliw na iyon. Countdown sa kamatayan. Kaya ginamit niya ang cellphone ng bodyguard para tawagan ang kanyang ama. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon ay natahimik si Kyrie sa kabilang linya. Sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabing, magagawa mo ito ng tahimik. Kung gagawin mo ito ng mabuti. Si Elliot ay maaaring makinig sa amin ng masunurin sa hinaharap. Naiintindihan ko. Magpadala lang ng isang tao para maghanap ng carpet, gusto ni Christian. Ang mga inaasahan para sa kanya mula sa mga salita ng kanyang ama. Malaki ang tiwala ni Itay kay Elliot. Sa bagay, foreigner naman si Elliot, paano naman? Ikumpara sa sarili niya. Oo nga pala, nahanap mo na ba ang hacker na nag-download ng virus sa iyong telepono? Tanong ni Kyrie. Hindi pa. Napakalakas ng hacker na ito. Nakakita ako ng ilang eksperto upang i-crack ito, ngunit hindi nila ito sinira. Nag-aalala si Christian, pero kalmado ang tono niya, hindi. Gusto niyang mahiya ang kanyang ama, ama, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ako lumalabas sa mga araw na ito, kaya magiging okay ako. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Natahimik si Kyrie ng ilang segundo, at sinabing, ay, tandaan mo si Hayden ay isang henyo. Pinuntahan ko si Ariadne kanina. Narinig ko ang tungkol dito. Noong nandoon pa ako, napasok daw siya sa Genius Class sa A. Napakalakas na universidad sa Ariadne kung hindi. Christian, ibig mong sabihin ang virus sa aking telepono ay sanhi ng Hayden. Kabanata 1337. Iritadong sabi ni Kyrie, paano ko malalaman kung sino ito? Ang tanga mo, binigay ko sayo ang impormasyon para masuri mo ito. Abangan si Hayden sa lalong madaling panahon. Ang maliit na ito, bagay ay gumagamit ng peking impormasyon ng pagkakakilanlan. Kung si Elliot ang nagtanong, masasabi mong ang taong ito. Hindi si Hayden. Sige. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng NigeDate.com. Bisitahin ang NigeDate.com para sa araw-araw na update. Pagkababa ng telepono ay nagpadala agad si Christian ng isang tao para mag-check out. Mga pangunahing hotel. Mayroon siyang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Hayden sa Yountville at larawan ni Hayden, kaya ilang minuto lang ang paghahanap kay Hayden. Ang bagay na ito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Elliot. Sabi ni Ali, Mr. Foster, kung ang iyong anak ay mahulog sa mga kamay ni Christian, ikaw ay magiging miserable sa hinaharap. Si Christian ay malupit at hindi makatao. Dapat alam mo yan. Maliban kung hindi mo gusto ang anak na ito. Hindi inaasahan ni Elliot na nalaman ni Christian ang balita ng pagdating ni Hayden. Yountville. Elliot, hindi mo sinabi kay Christian ang tungkol dito. Ali, kung gusto kong sabihin kay Christian, sinabi ko kay Christian kahapon, bakit? Nasabi ko ba ngayon? Bakit mo ako tinulungan? Mataimtim na tiningnan ni Elliot ang bodyguard.
Ali, pinili ni Master Joban na ipagkatiwala sa iyo ang responsibilidad sa pagitan ninyo. At Christian, kahit gaano ako katanga, marunong akong pumili. Sinulyapan ni Elliot ang oras kailangan kong kunin ang anak ko bago siya mahanap ni Christian. Ali, hindi ako makakarating sa bagay na ito. Ngayon lang ako tinawagan ni Kyrie at nagtanong. Para lumabas ako. Sinadya niya akong itabi para mahuli ako ni Christian anak. Anong kailangan mong gawin ko? Sabi ni Ali, ang premise para tulungan kita ay na hindi ako malalagay sa anumang panganib. Pagkaraang tumahimik si Elliot saglit, may kumislap na liwanag sa kanyang isipan. Lumabas si Avery sa silid at nang pumunta siya sa lobby sa unang palapag. Nakita niya ang isang lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng ginang sa front desk, tumatawag. Impormasyon ng bisita. Kanina lang tinawagan siya ni Elliot at sinabing may pinapadala si Christian para tingnan. Para kay Hayden. Elliot asked her to find a way to contact Hayden immediately. Sa sandaling makontak si Hayden, agad niyang dinala si Hayden sa kanila ni Rebecca. Silid ng kasal. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Kabanata 1338. Hindi iniisip ni Avery na ito ay isang magandang paraan, ngunit sa ngayon, si Hayden ay walang mas magandang tagwan. Kahit saan nakatago si Hayden, hindi mapakali si Avery. Ilagay ito sa lugar ni Elliot, hindi bababa sa hindi nag-aalala. Si Rebecca lang. The bodyguard comforted since Elliot asked you to send Hayden over, it. Ibig sabihin nakausap na niya si Rebecca. Ang mga babae sa Angyon Rovel ay medyo tradisyonal. Ang mga aso ay sumusunod sa mga aso. Pagkatapos ng isang ordinaryong babae, mag-asawa, dapat niyang palitan ang kanyang apelyido sa kanyang asawa. Kung si Rebecca ay hindi anak ng pamilya Joban, kailangan din niyang palitan ang kanyang apelyido. Sumimangot si Avery, pero hindi ko makontak ngayon si Hayden. Sabi ng bodyguard, tinawagan mo na ba si Hayden? Avery, tinawagan ko siya noong nakaraan, ngunit ang kanyang numero ay wala sa lugar ng serbisyo. Subukan mo ulit, sabi ng bodyguard. Agad na binuksan ni Avery ang telepono at diniyol ang numero ni Hayden. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalampasan nito ang oras na ito. Matapos makonekta ang tawag, tuwang-tuwang sinabi ni Avery, Hayden. Nasaan ka? Ngayon. Alam na ni Christian na nandito ka, at nagpadala siya ng isang tao upang tumingin. Para sa'yo ngayon. Alam ko mahina ang tono ni Hayden. Avery, paano mo nalaman? Hindi ka pwedeng manatili sa hotel ngayon. Wala na ako sa hotel, malumanay pa rin ang tono ni Hayden, Nay, huwag po. Mag-alala sa akin. Bakit hindi ako nag-aalala sa iyo? Avery, pagkasabi nito, nabulunan siya, Gior. Sinabi sa iyo ng ama na magtago sa kanyang bahay. Hindi ako pupunta, walang pagdadalawang isip na tanggi ni Hayden, sa ibang araw, gagawin ni Christian. Mamatay. Tapos wala na silang lakas na hanapin ako. Walang pakialam si Avery sa buhay o kamatayan ni Christian, nag-aalala lang siya. Ang sitwasyon ngayon ni Hayden. Then tell me, paano mo iiwas ang paghahanap nila ngayon? Hindi nila mahanap. Sa hotel ka, tiyak na mahahanap ka nila sa mga pangunahing restaurant. Avery. Sabi nito, her emotions were on the verge of collapse. Mom, please, you first. Pumunta sa lugar ng iyong ama upang magtago. Maraming tao ang dumating upang maghanap sa hotel kung saan nakatira si nanay ngayon, hindi ka mapoprotektahan ni mama ngayon. Sabi ni Avery dito, may humantong sasakyan sa harap niya. Dumating si Ali kasama si Rebecca. Ibinaba ni Rebecca ang bintana ng sasakyan. Siya ay may malubhang sakit at ang kanyang mukha ay mapatla.
Avery, nasaan na ang anak mo? Mabilis na nagsalita si Rebecca, si Elliot na. Tiniling sa akin na kunin ang iyong anak. Dalhin mo sa akin ang iyong anak sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ko mapoprotektahan ang anak mo. Hindi pa binababa ni Avery ang tawag, kaya maririnig na ni Hayden ang boses ni Rebecca. Binuksan ni Avery ang pinto ng kotse at sumakay sa kotse ni Rebecca. Rebecca, may utang na loob ako sa iyo sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Rebecca, si Elliot ang nakiusap sa akin na gawin ito. Kahit may utang ako, si Elliot ang may utang sa akin. Maghintay hanggang lumipas ang limelight, ikaw at ang iyong anak. Kailangang umalis ka agad dito. Alam ko, hindi nang ahas si Avery na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran. Kapag lumipas ang kasalukuyang bagyo, ilalabas niya rito si Hayden. Kaagad. Sa 3:00 sa hapon. Pag-uwi ni Elliot, nakita niya si Hayden sa guest room. Elliot, hindi niya ako kakausapin. Sinabihan ko siyang kumain pero hindi niya ako pinansin. Ang yaya. Dinalhan siya ng tanghalian, ngunit hindi niya ito kinain. Sabi ni Rebecca, marahil ay hindi ako gusto ni Hayden. Pumasok si Elliot sa kwarto at isinara ang pinto. Kabanata 1339. Sa oras na ito, naiwan ang mag-ama sa silid. Bihira lang silang dalawa. Higit sa lahat dahil ayaw ni Hayden kay Elliot at nagtatago kapag nakikita niya ito. Dahil dito, hindi alam ni Elliot kung paano haharapin si Hayden. Kung hindi dahil sa isang emergency, hindi sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon na mag-isa. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang pagpunta mo dito ng padalos-dalos sa pagkakataong ito? Hindi maiwasan ni Elliot na akusahan. Hayden, ingatan mo ang iyong sarili. Elliot, kung kinuha ka ni Christian, hulaan mo kung pupunta ang nanay mo at lalaban. Kasama si Christian. Hayden, kahit wala ka, hindi ako kukunin ni Christian. Kung hindi dahil sa nakikiusap ang nanay ko na puntahan kita, hindi sana ako sumama. Nagtaas ng kilay si Elliot at nanunuya, kaya hindi ka kumain dahil ang iyong hindi ka pinakain ni mama. Malamig na tinitigan siya ni Xiaoleng, huwag mong abalahin ang aking ina. Hindi ko siya iniistorbo. Pero nandito ka, dapat maging masunurin ka, tumingin si Elliot. Ang kanyang mga tampok sa mukha na parang sa kanya, gustong maging malupit, ngunit hindi malupit. Hihilingin ko kay Yaya na dalhan ka ng pagkain. Kung walang mali, mas mabuting manatili ka sa kwarto at huwag kang lalabas. Kumunot ang noo ni Hayden, malungkot ang mukha. Alam ni Elliot na ayaw siyang makita ni Hayden, kaya lumabas siya ng guest room. Pagkababa, pinadalhan ni Elliot ng pagkain si Hayden. Umakyat si Yaya, dala ang mainit na pagkain. Tumingin si Rebecca kay Elliot at sabi, nandito na si Hayden, makatitiyak ka. Ang Yaya ay aking tao, gagawin niya. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Paalala ni Elliot, well, Rebecca, okay ka lang. Huwag mo siyang kausapin. Siya ay may isang masama ang ugali tulad ko. Hindi napigilan ni Rebecca na matawa talaga. Natulala ako nung una ko siyang nakita. Kamukhang kamukha mo siya. Ngunit ang kanyang init ng ulo ay dapat na medyo mas malaki kaysa sa inyo. Sa tingin ko, mas maganda ka kaysa sa kanya. Nandidiri kasi sa akin si Hayden. Hindi niya ito ginagawa sa ibang tao, bakit galit sa'yo si Hayden? Dahil kasama kita. Tanong ni Rebecca. Pansamantala. Hindi eksakto. Palagi akong may masamang relasyon sa kanya. Nagalit si Elliot. Nang banggitin niya ito kaya iniba niya ang usapan, medyo inaantok na ako, kaya bumalik ka muna sa kwarto ko para magpahinga. Sige, magpahinga ka na.
Kung mayroong anumang sitwasyon, ipapaalala ko sa iyo anumang oras. Natakot si Rebecca na biglang dumating ang kanyang ama o kuya. Tapos na. Pagkabalik ni Elliot sa kwarto, tinawagan niya si Avery. Ganap na ligtas si Hayden ngayon, makatitiyak ka. Sinabi niya sa akin na mamamatay si Christian sa isang araw. Hindi ko mawari kung paano siya papatayin si Christian. Dapat mong bantayan siya at huwag na huwag siyang papakawalan. Si Avery ay nasa silid ng hotel sa sandaling ito, hindi makatulog dahil sa sakit ng ulo. Ang villa na tinitirhan ni Elliot ay kabilang sa isang park kasama sina Kyrie at Christian. Kung lumabas si Hayden, madali itong matagpuan. Magiging optimistic ako sa kanya. Hindi alintana kung patay na si Christian o hindi, ako gagawa ng paraan para makaalis ka dito. Huwag i-off ang iyong telepono. Pagtingin ko, off away? Makikipag-ugnayan ako sa iyo anumang oras, bulong ni Elliot. Elliot, ikaw ang bahala, ayaw mo pa rin bang sabihin sa akin ang sagot? Avery nag-iisip sandali at nagtanong, naaalala mo ba ako? Para gamaan ang pakiramdam niya sa pag-alis dito, sumagot si Elliot, naaalala ko. Oh, then tell me, ano yung regalo ko sa'yo nung first date natin? Hindi ginawa ni Avery maniwala sa sinabi niya. Kaya excited niyang tinanong ito. Hindi nakaimik si Elliot. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Avery ng pagsubok. Kabanata 1340. Ngumisi si Avery, hindi ka makasagot. Hindi mo pa rin ako naaalala. Pero ako pa rin. Napakagaan ng loob. Kahit hindi mo ako maalala, ang ugali mo sa akin. Mas mabuti kaysa sa una. Kung patuloy akong mananatili dito, mapapaibig ka pa rin. Ako, Elliot Avery, ito na ba ang oras para pag-usapan ang ganitong bagay? Kung hindi, ano ang pag-uusapan natin? Ikaw ba ang pinag-uusapan natin at Rebecca? Avery's emotions were on the verge of collapse. Rebecca talaga. Nakikinig sa iyo. Kailangan kong maghinala na ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi bababa sa akin. Tinuya siya ni Avery, nag-e-enjoy ka ba sa kalagayan mo ngayon? Ang mga makukulay na watawat ay kumakaway sa labas at ang pulang bandila sa bahay ay hindi nahuhulog. Kung gusto ng mga araw, magpapatuloy ito, hindi dapat magtatagal, susuko na ako. Biglang humigpit ang mga daliri ni Elliot habang hawak ang telepono. Binigyan siya ni Avery ng ultimatum, I will stick to it until the end of this month at karamihan. Kung ganoon pa rin ang ugali mo at ayaw mong sumama sa akin, ako ay titigil. Hindi mo kailangang makipag-away sa akin para sa kustodiya ng bata sa kinabukasan. Pagkatapos ng lahat, ang iyong bagong asawa ay napakabata at siya ay ganap na masaya na magtanong. Siya ang manganak sa iyo ng 10 o 8. Avery, ang ibig mo bang sabihin ay kailangan mong maghintay hanggang sa katapusan ng buwan? Elliot hindi pinansin ang kanyang pangungutya. Hindi natuwa si Avery, kaya sinaksak niya ito ng mga salitang ito. Hindi ilang araw bago matapos ang buwan. Nanlamig si Avery. Nararamdaman niya mula sa tono nito na kahit na sa katapusan ng buwan, ganoon iyon. Imposibleng umalis siya dito kasama siya. Ang kanyang saloobin ay palaging malinaw na hindi siya aalis ng bansa sa panandalian. At least hanggang sa nanambalik ang alaala niya, imposibleng mangyari iyon. Sumama ka sa kanya. Sa huli, hindi niya alam kung sino ang unang ibinaba ang telepono. Inihagis ni Avery ang kama at hindi makatulog, at may biglang bumaba sa kanyang ibabang tiyan. Binuksan niya ang kalendaryo ng telepono at sinulyapan ang petsa. Huwag kalimutan mag-like and share mga kamaster.